Hey, kumusta at welcome ulit sa channel. Alam mo yung sakit na hindi ka nakita ng taong mahal mo kahit andyan ka na sa harap nila? Yun yung pinakamasakit. Hindi ka naman nagtatago. Hindi ka naman naglalaro ng laro. Andyan ka, tapat, consistent, totoo. Pero hindi ka pinansin. O baka naman nakita ka nila, pero pinili pa rin nilang balewalain. Hindi ka naman humingi ng sobra. Konting honesty lang, konting effort, at yung isang tao na hindi ka ipaparamdam na sobra ka lang dahil gusto mo lang mahalin ng maayos. Pero imbes na ibigay yon, binigyan ka nila ng katahimikan, distansya, at kalituhan. Kumapit ka pa rin, iniisip mo baka magbago sila, baka magising sila, baka makita ka rin nila balang araw. Pero hindi nangyari. Hanggang sa isang araw, parang may tahimik na nabasag sa loob mo, wala kang sigaw. Wala kang paliwanag, wala ka nang sinubukang muli. Tumigil ka na lang. Hindi dahil wala ka nang pakialam, pero dahil na-realize mo, ikaw lang pala ang totoong may malasakit simulat sa pool. Nanahimik ka, at yung katahimikan mo ngayon, yun ang salamin na hindi nila inaasahan. Kasi noong nagsasalita ka, nagmamahal ka, nagbibigay ka, kaya pa nilang iwasan ang totoo. Pero ngayong wala ka na, yung katahimikan mo na ang nagpapakita ng lahat ng ayaw nilang aminin, habang nasa kanila ka pa. Hindi sila sanay sa ganitong ikaw. Yung hindi na humahabol, hindi na nagpapaliwanag, at hindi na nagbibigay sa kanila ng pribilehiyo na makasama ka. At ngayon, nababahala sila. Kasi yung taong binaliwala nila noon, siya na ngayong hindi nila matanggal sa isip. Kung ramdam mo ito, kung parang kwento mo rin to, ilagay mo sa comment. Hindi nila nakita ang halaga ko, pero ngayon pinapakita ng katahimikan ko. Kasi sa susunod na ilang minuto, pag-uusapan natin kung bakit mas malakas magsalita ang katahimikan mo kaysa sa pagmamahal na ibinigay mo noon. At kung paano, sa katahimikan na yan, harap-harapan na nilang nararamdaman ang sakit ng pagkawala sa'yo. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klaseng content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood. Nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. Tara, simulan na natin. Una, yung katahimikan mo. Ito yung unang pagkakataon na talagang nakita ka nila. Noong nagsasalita ka pa, hindi ka nila pinakikinggan. Noong ikaw yung lumalapit, sila naman yung lumalayo. Noong ibinuhos mo yung buong puso mo, kalahati lang ng effort ang isinukli nila. Paulit-ulit kang nandyan, umaasang darating yung araw na titigan ka nila sa mata at maisip, iba to, bihira lang ang ganito. Pero hindi nangyari. Sobrang abala nila sa pagpapakain sa ego nila, sa paghabol sa ibang bagay, at sa pag-aakalang palagi ka lang andyan. Hanggang sa hindi na, doon nagsimula ang katahimikan. At yung katahimikan na yon, yun yung unang beses na napilitan silang makita ka. Hindi yung imahe lang ng ikaw, hindi yung bersyon mo na laging nagsasabing ay ayos lang kahit hindi naman. Pero yung totoong ikaw, yung may hangganan, yung may halaga, yung kahit gaano pa magmahal, marunong ding lumayo kapag sobra na. Nakakatawa, di ba? Ang tagal mong sinubukang ipaintindi sa kanila gamit ang mga salita, mahahabang mensahe, tawag sa 10 oras ng gabi, tapat na pag-amin, mga luha na tahimik mong pinunasan, matapos kanilang hindi sagutin. Pero binaliwala nila lahat. Ngayon, nawala ng ingay mula sa'yo. Sa kanila naririnig ang mensahe. Kasi ang katahimikan, hindi nangangailangan ng paliwanag. Ipinapakita nito lahat ng ayaw nilang harapin. Pinaparamdam nito kung gaano kabigat ang pagkawala mo. Unti-unti na nilang nararamdaman ang pagitan ng presensya mo at ng distansya mo. Noon, manhid sila sa lahat ng effort mo. Pero ngayon, bawat tahimik na sandali, paalala na yung taong dati ay sobrang may malasakit, wala na silang espasyo sa buhay nun. At yung realization na yan, tumatama sa mga hindi inaasahang oras. Kapag nag-scroll sila sa mga lumang larawan, kapag umilaw ang phone nila at hindi pangalan mo ang lumabas, o kapag tumugtog yung kantang nagpapaalala ng tawa mo noong mainit pa ang samahan. Sabi ni Marcus Aurelius, "The soul becomes dyed with the color of its thoughts." At ngayong iniwan mo sila sa sarili nilang mga isip, hindi na magaganda ang kulay. Nakikita na nila yung lamig nila, yung laro nila, yung pagpapabaya nila,
Lahat yun malinaw sa salamin na iniwan ng katahimikan mo. Hindi ito walang laman, puno ito ng katotohanang ayaw nilang tanggapin noon habang nagsasalita ka pa. Akala nila maghihintay ka lang. Akala nila babalik ka. Pero ngayon, sinasabi na ng katahimikan mo lahat ng napagod na paulit-ulit sabihin ng boses mo. Tuloy tayo kasi yung mga susunod na katotohanan, mas malalim ang tatama sa kanila. Pangalawa, akala nila madudurog ka kapag wala sila. Sigurado sila na kapag tumigil silang mag-reply, guguho ka. Na mapupuno ng luha ang mga gabi mo at mauubos sa walang tigil na pag-iisip ang mga araw mo. Siguro sa simula, tama sila. Siguro masakit nga nung una, hindi dahil kailangan mo sila, kundi dahil ibinigay mo ang napakalaking parte ng sarili mo. Kaya nung lumayo ka, pakiramdam mo parang iniwan mo rin ang parte ng kaluluwa mo. Pero ang hindi nila inakala, sa gitna ng sakit na yon, doon mo pala mahahanap yung lakas. Yung katahimikan pagkatapos ng bagyo. Yung panibagong ikaw na tataas mula sa lahat ng gulo. Hindi mapait, hindi basag, pero tapos na. Hindi ka na humabol. Hindi ka nakiusap. Hindi mo ipinaliwanag ang katahimikan mo tulad ng dati mong pagpapaliwanag sa emosyon mo. Ngayon, hinayaan mo na lang huminga yung katahimikan. At sa gitna ng katahimikan na yon, may nakita kang makapangyarihan, ang sarili mo. Akala nila, ibig sabihin ng pananahimik ay talo ka na. Akala nila, nalunod ka dito. Pero sa totoo lang, doon ka pala nagtayo. Nagtayo ng kapayapaan, ng tiwala sa sarili, ng kalinawan na dumarating lang kapag lahat ng peke ay natanggal na. At ngayon, ramdam na nila yung pagbabago. Yung hindi na naaapektuhan, yung kapayapaan na dati galing sa pag-aapruba nila. Pero ngayon, galing na sa sarili mong pag-usad. Akala nila, magpapadala ka ng mahahabang mensahe. Manonood ka ng stories nila, patagong magla-like ng posts nila. Pero imbes na wala ka, hindi lang sa notifications nila, kundi sa dating version mo na umaasa sa kanila para maramdaman mong sapat ka. Tahimik ka pero malakas ang dating. Parang sinasabi mo lang, lumampas na ako sa'yo. At yung mensaheng yon, hindi kailangan ng tuldok. Ramdam na ramdam nila. Sabi nga sa Stoicism, ang tunay na lakas ay hindi sa pagkontrol sa iba, kundi sa pagkontrol sa sarili. Sabi ni Epictetus, freedom is the only worthy goal in life. It is won by disregarding things that lie beyond our control. At yan mismo ang ginawa mo. Tumigil ka sa pagtatangkang ayusin ang taong ayaw lumapit sa kalahati ng pagitan. Tumigil ka sa pakikipaglaban para sa halaga mo. Tumigil ka sa pagpapatunay ng bagay na dapat malinaw na mula pa sa simula. Ngayon, baligtad na ang sitwasyon. Sila na ang nagtatanong kung ano na ang ginagawa mo. Sila na ang nag-scroll, nag-check, umaasa ng senyales na may pakialam ka pa. Pero lumampas ka na sa pangangailangan na may patunayan pa. Hindi ka naghihintay, naglalakad ka na palayo. At ang pinakamatindi, hindi mo ginawa ng maingay. Hindi mo ipinagyabang ang pag-usad mo. Basta na lang naging ibang tao ka, isang taong hindi na nila kilala. Kasi sa wakas, ikaw na yung taong matagal mo nang gustong makilala sa sarili mo. Kung ramdam mo to ngayon, isulat mo sa comments. Akala nila madudurog ako, pero itinayo ko ang sarili ko sa katahimikan. Tuloy tayo kasi ang totoo, hindi lang ikaw ang namimiss nila. Namimiss din nila yung version ng sarili nila na lumalabas lang kapag minamahal mo sila. Pangatlo, tinuruan sila ng pagkawala mo kung ano talaga ang binibigay ng presensya mo. Hindi lahat ng tao marunong magpahalaga habang andyan pa ang isang bagay o tao. Madalas, nasasanay sila sa ideya na palagi lang itong nandyan. At ikaw yon, yung presensyang tahimik pero matatag sa gitna ng gulo nila. Hindi mo kailangan ng malalaking paandar o matatamis na salita. Sapat na yung consistency mo, yung paraan ng pakikinig mo, yung pag-check mo kung ayos lang sila, yung pag-alala mo sa maliliit na bagay. Binibigyan mo sila ng emosyonal na seguridad, pero inakala nilang normal lang yon, parte lang ng routine. Nung tinanggihan ka nila, hindi lang relasyon ang nilayuan nila. Iniwan din nila yung lugar na ligtas para sa kanila. Pero dahil palagi kang andyan at bukas sa emosyon, inisip nila na pwede silang bumalik kahit kailan. Na hindi magsasara ang pinto. Na palagi kang magiging malambot, palaging maghihintay, palaging may pag-asa, hanggang sa inalis mo ang presensya mo. Hindi sa galit, hindi sa drama, tahimik lang. Tumigil ka sa pag-text ng good morning.
Tumigil ka sa pagtatanong kung nakauwi na sila ng maayos. Tumigil ka sa pagbibigay ng enerhiya sa taong hindi marunong mag-ingat dito. Sa una, parang wala lang sa kanila. O baka nagkunwari lang sila. Pero dahan-dahan, unti-unti, nagsimulang maging hindi komportable ang katahimikan. Hindi dahil walang ingay, kundi dahil wala na yung init na dala mo. Ngayon, nagsisimula na nilang maintindihan ang bagay na hindi nila pinag-isipan noon. Ikaw pala ang kapayapaan. Ikaw ang balanse. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi agad gumuho ang lahat. Tahimik lang ang pagmamahal mo pero matatag. At ngayong wala na, ramdam nila ang bawat espasyo na dati puno nito. Binubuksan nila ang phone nila, wala na ang pangalan mo. Nagpo-post sila at nare-realize nilang hindi mo na pinapanood. May masamang araw sila at instinct nilang maalala ka. Pero naaalala rin nilang wala ka na para sandalan. At yung realization na yon, hindi dumadating ng isang bagsakan. Dumadaloy ito dahan-dahan, parang patak ng tubig na pumapasok sa bitak na hindi nila alam na nandoon. Doon nagsisimula ang pagsisisi, tahimik pero tuloy-tuloy. Kasi ang pagkawala mo, nagpakita ng bagay na hindi kayang ipakita ng mga salita mo noon. Pinakita nito kung ano talaga ang binibigay mo. At masakit iyon, hindi dahil pinaparusahan mo sila, kundi dahil ngayon lang nila nararamdaman ang bagay na matagal na nilang binaliwala. Sabi nga ni Marcus Aurelius, waste no more time arguing what a good person should be. Be one. At ikaw yun. Nagbigay ka ng tamang pagmamahal. Totoong pagmamahal. Isang pagmamahal na nanatili kahit hindi pinapahalagahan. At nung nawala iyon, nawala rin ang komportableng pakiramdam na akala nila normal lang. Ngayon, hindi ka lang basta wala. Naging paalala ka na hindi lahat nananatili kapag paulit-ulit silang binabaliwala. At ang aral na yon, paulit-ulit nilang mauulit sa isip. Pero huli na para burahin ito. Huli na para ibalik ang oras dahil lumampas ka na sa pangangailangan na maintindihan pa nila. Pang-apat, pinakita ng katahimikan mo na hindi ka kailanman naging problema. Dati, lahat ng mali, sa'yo nila isinisisi, di ba? Sobra kang emosyonal, sobra kang available, sobra kang seryoso, sobra kang intense. Kapag may hindi maganda sa sitwasyon, lagi kang may kasalanan. Masyado kang nagmamalasakit, masyado kang umaasa. Humihingi ka lang naman ng malinaw na sagot. Humihingi ka lang ng oras. Pero sa kanila, ang mga normal na pangangailangan na yon, naging dahilan para lumayo sila. Pero ngayong tumahimik ka, ngayong umatras ka, napipilitan silang makita yung mga bagay na hindi nila nakita noon. Sa unang pagkakataon, wala na silang ibang masisisi kundi sarili nila. Dahil wala ka na para makipagtalo. Hindi ka na nagpapaliwanag, hindi mo na pinagtatanggol ang puso mo o binibigyang katwiran ang pagmamahal mo o sinusubukang ayusin ang mga bagay na hindi naman ikaw ang sumira. At dahil wala na yung ingay na sanay sila, naiwan silang mag-isa kasama ang sarili nilang katotohanan. At hindi maganda yung pakiramdam na yon. Kasi sa loob-loob nila, alam nilang tinulak nila palayo, ang taong gusto lang naman ay koneksyon. Tinawag nilang kahinaan ang pagiging totoo mo. Inakala nilang desperasyon ang katapatan mo. Tinawag ka nilang OA kahit gusto mo lang marinig at maintindihan. Pero ngayong wala na ang boses mo, naririnig na nila sa utak nila lahat ng ayaw nilang pakinggan noon. Kapag hindi emotionally mature ang tao, hindi sila nagmumuni-muni, nagre-react lang sila. Kaya nung binanggit mo ang bagay na nakasakit sa'yo, tinawag nila itong pangungulit. Nung humingi ka ng reassurance, tinawag nilang pagiging insecure. Ngayon, yung katahimikan mo naging salamin. At sa salamin na yon, nakikita nilang hindi ikaw ang may dala ng gulo, kundi sila. At ang kakulangan nilang sabayan ka sa pinaninindigan mo. Ang katahimikan mo, hindi lang pagkawala ng salita. Ito'y pagkawala ng enerhiya, pag-alis ng malasakit. At sa puwang na iniwan nito, lumalabas ang totoo. Yung mga bagay na dati nilang binaliwala, ngayon bumabalik para guluhin sila. Hindi dahil pinaalala mo, kundi dahil pinapayagan ng pagkawala mo na magsalita ang mga alaala. Naalala nila kung ilang beses mong sinubukang ayusin ang lahat. Kung ilang beses mong pinatawad kahit hindi mo dapat. Kung paano ka laging nandyan kahit hindi nila napapansin. At ngayon, paulit-ulit na bumabalik sa isip nila yung mga eksena. Lahat ng hindi nila pinansin noon, malinaw na ngayon. Tulad ng turo ng Stoicism, hindi laging nanggagaling sa ingay ang linaw, madalas sa katahimikan. Sabi nga ni Seneca, minsan,
Ang katahimikan ay parusa at minsan ito'y gamot. Sa kaso mo, pareho ito. Parusa para sa kanila at lunas para sa sarili mo. Hindi ka mapait, hindi ka galit. Tapos ka na. Tapos ka na sa pagiging hindi naiintindihan. Tapos ka na sa laging nasisisi. Tapos ka na sa pagpapaliwanag na ang pagmamahal ay hindi kahinaan, kundi katapangan. Ngayon, nakaupo sila sa katahimikang dati nilang ginusto. At sa katahimikang yon, tinatamaan sila ng katotohanan. Hindi ikaw ang problema. Ikaw ang patunay na hindi nila natutunang magmahal ng totoo. Panglima, pinakita ng katahimikan mo na mali pala yung iniisip nilang hawak kanila. Kung tutuusin, akala nila kaya kanilang paikutin. Baka hindi nila sinabi ng direkta, pero kita sa kilos nila. Alam nilang lagi kang sasagot. Alam nilang patatawarin mo sila. Alam nilang kahit saktan ka nila ngayon, bukas, andoon ka pa rin. Doon sila nakakaramdam ng kapangyarihan. Hindi dahil malakas sila, kundi dahil patuloy kang nagmamahal kahit hindi nila deserve. Napagkamalan nilang pagiging mahina ang lambot ng puso mo. Inakala nilang nakadepende ka sa kanila dahil palagi kang nandyan. Akala nila umiikot ang mundo mo sa kanila. At basta bigyan ka nila ng kaunting atensyon, sapat na para manatili ka. Pero bigla kang nawala. At lahat ng paniniwala nila tungkol sa pagmamahal mo, gumuho. Hindi lang sila nalito sa katahimikan mo, tinamaan din ang ego nila. Yung dating nagmamakaawa, tumigil. Yung dating naghihintay, lumakad palayo. Yung dating nadudurog, tahimik na bumangon. Ngayon, tinatanong nila sa sarili nila, kailanman ba talaga hawak ko siya? O binibigyan lang niya ako ng mga pagkakataong hindi ko naman pinaghirapan? Tinanggal ng katahimikan mo lahat ng palusot, lahat ng distraction, lahat ng laro sa emosyon, iniwan lang yung malamig na katotohanang hindi ka nila hawak. Nagkaroon lang sila ng access sa bersyon mo na nagmamahal ng totoo. At ngayon, wala na yung bersyong yon. Yung mga taong nagmamahal ng buong puso, may kapangyarihang hindi naiintindihan ng iba. Marunong silang lumaban para sa mahal nila, magpatawad, manatiling tapat kahit nasasaktan. Pero kapag tumigil ang ganong tao, tapos na talaga. Hindi dahil sa galit sila umalis, kundi dahil malinaw na sa kanila ang lahat. At yan ang binigay ng katahimikan mo, linaw. Nakita mo kung sino talaga sila. Nakita mo kung gaano kalaki yung binibigay mo at gaano kaliit yung sinusukli nila. At imbes na isigaw ito, naglagay ka lang ng distansya. Distansyang akala nila, kaya nilang punan kung kailan nila gusto. Pero hindi ganun gumagana ang katahimikan. Hindi ito laro. Sinasabi ng katahimikan, tapos na akong hayaang paniwalaan mo na hawak mo ako. Ngayon, sila na yung laging nakatingin sa phone. Sila na yung naghahanap ng senyales. Sila na yung nawalan ng lakas dahil yung katahimikang binaliwala nila noon, ngayon ay umuugong bilang alaala ng bawat pagkakataong sinayang nila. Sabi nga ni Epictetus, ang tanging layunin na karapat-dapat ay kalayaan. At makukuha mo ito sa pamamagitan ng hindi pagpapansin sa mga bagay na wala sa kontrol mo. Ginagawa mo na yan ngayon. Tumigil ka sa pagpilit baguhin sila, ayusin sila, o abutin sila. At sa desisyon na yon, gumuho yung ilusyon na pinaniniwalaan nila. Ngayon, nakaupo sila sa sarili nilang pride, iniisip na parusa ang katahimikan mo. Pero hindi. Ito ang realidad. At sa realidad na yon, wala na silang kontrol. Ikaw na. Pang-anim, napilitan silang harapin ang mga ginawa nila dahil sa katahimikan mo. May matindi talagang tama ang katahimikan, hindi dahil maingay ito, kundi dahil wala ka nang tinatago. Noong nagsasalita ka pa, patuloy na kumakapit at pilit inaayos kung saan kayo nagkamali, wala silang kailangang isipin. Hindi nila kailangang harapin ang ginawa nila. Ikaw ang may bitbit ng bigat para sa inyong dalawa. Ikaw ang laging nag-o-overthink habang sila, mahimbing na natutulog. Ikaw ang paulit-ulit gumagawa ng mensahe habang sila, binabaliwala ka. Pero tumigil ka. At nung tumigil ka, may nagbago. Hindi sa boses mo, hindi sa tono mo, kundi sa isip nila. Yung pagkawala mo na dati nilang minamaliit, bigla nilang naramdaman. Hindi dahil may sinabi kang matindi, kundi dahil wala kang sinabi. At sa katahimikan na yon, naiwan silang mag-isa kasama yung bagay na matagal na nilang iniiwasan, ang sarili nila. Wala na silang text mo para sisihin. Wala na silang tawag mo para iwasan.
Ang meron na lang sila ay alaala. At ang alaala, kapag punong-puno ng guilt, nagiging salamin na hindi nila matakbuhan. Ngayon, nakikita nila ulit yung tingin mo nung nasasaktan ka, pero nananatili pa rin. Naalala nila kung ilang beses nilang binalewala yung pangangailangan mo, na tinulak ka nila palayo habang umaasa na kakapit ka pa rin. Kapag walang kaharap na consequences ang tao, hindi sila natututo. At habang patuloy kang sumusubok noon, hindi nila kailangan magbago. Pero binago yan ng katahimikan mo. Tumigil ka sa pagiging safety net nila. Tumigil ka sa pagpapalambot ng tama ng mga ginawa nila. Ngayon, ramdam na nila ng buo yung bigat ng sarili nilang ugali. At wala silang masisisi kundi sarili nila. Nasa kwarto sila, binabalikan yung mga lumang mensahe mo. Hindi dahil mahalaga sa kanila yung mga salita, kundi dahil desperado silang makaramdam ulit ng kahit ano. Pero ang nararamdaman nila ngayon, puro kawalan. Dahil lahat ng binigay mo, pagmamahal, oras, pasensya, totoo yon. At ngayon, wala na. At ito ang masakit na totoo. Hindi lang pinalungkot ng katahimikan mo ang pagkawala mo, pinaharap din sila sa bersyon ng sarili nila na matagal nilang tinatakbuhan. Yung makasarili, walang pakialam, at siguradong hindi ka aalis. At ayaw nila sa refleksyong yon. Nasusunog sila sa pagkukumpara, na hindi sila kasing bait mo, kasing tapat, o kasing present. Sabi nga ng mga Stoic, walang taong makakatakas sa konsensya niya habang buhay. Gaya ng sinabi ni Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay nagiging kulay ng iniisip nito. At ngayon, kulay pagsisisi ang isip nila. Hindi nila alam paano ipapakita dahil wala ka na para tumanggap nito. Hindi ka na nanonood, hindi ka na naghihintay, hindi ka na kumukumusta. At nang walang audience, napilitan silang umupo sa katahimikan na sila rin ang gumawa. Ang sa unang pagkakataon, mas maingay na ito kaysa sa kahit anong sinabi mo noon. Pampito, pinakita ng katahimikan mo na hindi mo na kailangan ng closure mula sa kanila. Ibinigay mo na yon sa sarili mo. Sabihin na natin ang totoo na bihira marinig. Karamihan ng tao, hindi naman ibinibigay yung closure na deserve mo. Bigla ka na lang nilang iiwan, sisisihin ka. Babaguhin nila ang kwento para protektahan ang ego nila. At habang mas nagtatanong ka ng bakit, mas lalo ka lang nalilito at nasasaktan. Yan ang bitag, iniisip mo na ang paghilom mo ay nakadepende sa paliwanag nila. Pero may nagbago. Tumigil ka sa paghihintay ng paliwanag mula sa kanila. Tumigil ka sa pagsusumamo na gawing malinaw ang lahat. Sa halip, tinanggap mo na lang na hindi mo malalaman ang lahat ng sagot. At yung desisyong yon ang totoong closure. Hindi galing sa kanila, kundi galing sa'yo. Sa katahimikan, akala nila pansamantala lang ito. Akala nila pahinga lang. Akala nila babalik ka rin gaya ng dati. Pero ang katahimikang ito, hindi break. Ito ay boundary. Isang mensahe na hindi mo kailangang sabihin ng diretsyo. Hindi ko kailangan ng sagot mula sa taong hindi rumerespeto sa mga tanong ko. Kapag natanto nilang hindi ka na mabibitag sa patak-patak na komunikasyon, tinatamaan ang pride nila. Kasi yung kapangyarihan na akala nilang meron sila sa'yo, nakasandal sa pangangailangan mo ng clarity. Pero ngayon, hindi mo na kailangan nun. Tinanggap mo na ang nangyari. Tinanggap mo kung paano kanila tinrato. Hinarap mo ang sugat, nilinis mo, at nagsimulang maghilom ng walang tulong nila. Para sa isang taong sigurado na hindi ka makakaalis, nakakatakot yon. Binasag mo ang cycle. Cycle ng paulit-ulit na pag-aayos ng bagay na sila rin ang laging sumisira. Cycle ng pagmamakaawa para sa pagmamahal na kusa mo namang ibinibigay. Cycle ng pagpapaliwanag sa taong hindi naman talaga nakikinig. Gaya ng sabi ni Epictetus, kalayaan lang ang tanging mahalagang layunin sa buhay. Nakukuha ito sa pagtanggap na may mga bagay na wala sa kontrol natin. Tumigil ka sa pagsubok kontrolin ang reaksyon nila. Tumigil ka sa paghanap ng validation sa kanila. At doon mo nahanap ang kalayaan sa katahimikan. At ang katahimikang yon, hindi ka sinira. Pinatibay ka. Pinakalma ka. Nilinaw ang isip mo. Ngayon, naiwan sila sa katahimikan. Nagtataka kung paano nila nawala ang isang taong hindi na naghihintay ng closure, kundi gumagawa nito para sa sarili. Heto ang totoo at gusto kong ilagay mo sa puso mo. Hindi ka umalis dahil tumigil ka ng magmalasakit. Umalis ka dahil nagsimula ka ng mas magmalasakit sa sarili mo. At yung pagbabagong yon,
Malaking bagay yon. Hindi mo sinarado ang pinto ng malakas. Hindi ka gumawa ng eksena. Hindi mo na kailangan. Ang katahimikan mo na ang naging sagot mo. Ang pagiging kalmado mo na ang naging pahayag mo. Akala nila palagi kang nandyan. Umasa sila sa kabaitan mo. Mali ang basa nila. Akala nila kahinaan ang pasensya mo. Pero ngayon alam na nila na ang katahimikan mo hindi kakulangan ng salita, kundi presensya ng lakas. At ang lakas na yon, hindi dumating magdamag lang. Dumating yon pagkatapos ng maraming gabi ng tahimik na pagluha, ng iyak na walang nakakapansin, ng pagdududa sa halaga mo sa dilim. Pero ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Hindi ka na lang basta nabubuhay, gumigising ka na. Tumigil ka sa pagsubok na marinig ng mga taong hindi naman nakikinig. Tumigil ka sa pagpapatunay ng sarili mo sa taong hindi ka naman nakikita. Tumigil ka sa paghahabol ng pagmamahal na hindi naman totoo o pantay. Hindi yan kapaitan, yan ay kapangyarihan. Yan ang paglago. Yan ang itsura ng totoong paghilom. Hindi sa mga quote, hindi sa perpektong post, kundi sa mga totoong sandali ng pagbibitaw. Kaya kung ang katahimikan mo ay nagpaiisip sa kanila, mabuti. Ibig sabihin naririnig na nila ang alingaw-ngaw ng lahat ng bagay na binaliwala nila noon. Pero hindi na tungkol sa kanila ito. Tungkol na ito sa'yo. Nahanap mo ang kapayapaan sa katahimikan. Nahanap mo ang linaw sa distansya. At higit sa lahat, nahanap mo ang sarili mo. Hindi ka kung ano ang nawala sa kanila. Ikaw ang hindi na nila kailanman makikita ulit.